Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Ako po si alias Rene. Nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan. Kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan na namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. At
former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po may basbas naman daw ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko, hindi na ako magpapapigil pa. Nung unay araw nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng Seminay, kinausap po ako ng Seminay CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rosie Rapijan, tuloy mo lang ang maganda mong hangarin na maglingkod sa mga mamayang Pilipino Vice President Sara Duterte. Pahayag naman ni Roger La Chavez Llanera, Madam VP, marami pang darating na paninira sa iyo. Ikaw ang tinik at hadlang sa pangarap nila sa 2028, laban lang VP Sara Duterte. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Arlen Gamba Balistoy, wala na talaga silang magawa, kahit ano na lang ang ibinabato sa inyo VP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.